Dedma, panalo si LeBron James sa in-season tournament championship trophy na nasa gitna ng lobby, papasok niya sa arena. At tama naman dahil pagkatapos ng laro, napasa kanila ang trophy. Los Angeles Lakers versus Indiana Pacers. Official nang nakuha ng Lakers ang first ever in-season tournament title sa pangunguna ni Anthony Davis sa kanyang 41 points, 20 rebounds, 4 assists, and 4 blocks. At si Austin Reeves naman ay merong 28 points, and of course, ang 28 years old na si King James ay merong 24 points, 11 rebounds, 4 assists, and 2 steals. Yan ang ating balita ngayon. Pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button. Salamat po. And going to the game, marami ang nag-abang sa point guard ng Indiana Pacers na si Tyrese Haliburton, kung saan ginulat niya ang mga fans sa mga nakaraang laro sa kanyang nakakabilib na performances. Pero di siya nagkaroon ng explosive game sa finals ng in-season tournament. Pero nagtala naman siya ng magandang numero, 20 points, 11 assists, on 57% shooting from the field. Pero kita na nahirapan itong si Tyrese Haliburton sa depensa ng Los Angeles Lakers. Di talaga makalusot itong si Haliburton sa lakas ng depensa ng Lakers. Di bali na lang na maka-score ang ibang Pacer players, huwag lang itong si Tyrese Haliburton. At effective naman na hindi pinagalaw si Tyrese dahil nawalan ng rhythm ang opensa ng Indiana Pacers. At di pa makuha ang momentum ng Pacers dahil sa depensa ng Lakers. At Haliburton, airball mga tira niya sa depensa ni Vanderbilt. Talagang frustrated itong si Tyrese Haliburton. Alam naman natin na si Tyrese Haliburton ang nagdala sa Indiana Pacers sa finals sa in-season tournament dahil sa kanyang mga magandang nilaro. At meron siyang average na 32.3 points, 12.7 assists, 4.4 rebounds, at siya rin ang number 1 sa in-season tournament MVP ladder. Sumunod sa kanya si LeBron James, ang third si Damian Lillard, and fourth si Domantas Sabonis. Pero nauwi ang MVP trophy kay LeBron James. Di talaga umubra ang offensive threat ni Tyrese sa defensive specialist ng Lakers na si Jared Vanderbilt. Airball ang uwi sa tira ni Tyrese. Ayaw talagang tantanan nitong si Vanderbilt si Haliburton, kaya tuloy di makagawa ng magandang move. Panay mintis ang tira. Di talaga matawaran ang magandang depensa ni Vanderbilt sa kanilang panalo laban sa Indiana Pacers dahil di makagalaw si Tyrese Haliburton. Magandang combination para sa Olympic qualifying tournament. Mapupurnada na naman. Ito na sana ang best time for Kai Sotto and AJ Edu to play again as the main players for Gilas Pilipinas na susubukang kunin ang isang Olympic slot sa basketball. Pero mukhang mapupurnada na naman dahil injured ngayon si Kai Sotto at pati na si AJ Edu. Although malaki pa ang possibility na makarecover ang dalawang players in time sa OQT na gaganapin next year. Pero as of now, it doesn't look good. Ito ang mga sayang na pagkakataon para sa Gilas National Team dahil sa edad ngayon ni Kai Sotto at AJ Edu ay perfect time sana ito na mapakinabangan ng Gilas Pilipinas ang kanilang talento. Kaya lang hindi lang ang injury ang problema sa kanilang paglalaro sa Gilas. Nandyan rin ang kanilang kanya-kanyang mga basketball dreams na kung saan gusto nilang makapasok sa NBA. Kaya there is a big possibility na in time sa Olympic qualifying tournament
ay hindi pa rin magiging available sina Kai Sotto at AJ Edu kahit na fully healed na ang kanilang mga injuries, dahil baka hindi lang si Kai Sotto ang maglalaro sa NBA Summer League kundi pati na si AJ Edu. Kaya ito ang mga sayang na pagkakataon para sa Gilas Pilipinas. Meron na sana tayong potential to build a very strong team, pero hindi naman pwedeng pigilan ang kanilang mga NBA dreams. Dahil sa isang interview noong FIBA World Cup ay sinabi ni AJ Edu ay gusto rin niyang makapasok sa NBA, and the way he is playing sa FIBA World Cup ay siguradong marami ng mga NBA teams ang gustong subukan ang galing ni AJ Edu, na kung saan he played toe-to-toe against Karl Anthony Towns at pinahirapan niya si Karl Anthony Towns as the main defender para sa Gilas Pilipinas. As far as Kai Sotto is concerned naman, ay obviously ang NBA Summer League ang kanyang uunahin, dahil crucial sa katuparan ng NBA dream ni Kai Sotto ang year 2024, dahil he will turn 22 years old na on May, at ito na ang tamang edad upang makapasok siya sa NBA. Kung hindi makapasok si Kai Sotto sa NBA in the year 2024 ay mukhang mahihirapan na siya, at ito na ang katapusan sa kanyang pangarap. There is no turning back, ika nga. It's all in for Kai Sotto this 2024. Wala nang room for error as his road to the NBA becomes slimmer and slimmer. Kaya siguro hanggang ngayon ay wala pang update ang Gilas, dahil they are making sure kung meron man silang plano ay ito ay doable. Mahirap rin kasing magkaroon ng plano ang Gilas at hindi naman pwedeng gawin, especially in terms of players availability. Kaya dito rin siguro magkaroon sleepless nights ang SBP, na kung saan anong klaseng team ang ipapadala nila sa Olympic Qualifying Tournament. Mahirap rin kasi kung maglabas ang SBP ng plano that includes Kai Sotto and AJ Edu, pero what will happen kung hindi sila makapaglaro? So masasayang lang ang plano ng SBP. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates.